Marshall Peak, Kabanata 5089. Solusyon. Dahil baguhan ka, masanay ka muna sa kapaligiran. Hanapin mo ako bukas. Sabi ni Wu Xinghe, saka tumalikod para umalis. Pagkatapos ay pinanood siya ni Yang Kai na umalis. Nang makaalis ang matandang lalaki, nag-shuffle siya patungo sa 3 bahay sa kaliwa. Sinabi ni Wu Xinghe na ang 3 bahay na ito ay bakante, kaya maaaring pumili si Yang Kai ng isa sa mga ito ng random. Wala siyang partikular na hinihingi, kaya pinili na lang niya ang pinakamalayo sa kanya. Sa pagtulak ng pinto, napagtanto niya na ang mga pasilidad ay medyo simple. Isang mesa, upuan, at kama lang ang naroon. May token din sa mesa. Matapos itong kunin, napagtanto niya na ito ang token na maaaring kontrolin ang paghihigpit sa paligid ng bahay na ito. Siya ay gumugol ng ilang oras sa pagpino ng token, pagkatapos ay isinaaktibo ang hadlang. Ang paghihigpit na ito ay hindi maituturing na makapangyarihan dahil mapipigilan lamang nito ang iba sa pagdinig o pag-istorbo sa nagpapahinga sa bahay. Ito ay dapat na pareho para sa iba pang mga bahay. Gayunpaman, ito ay sapat na para sa mga artifact refiner dito. Tulad ng sinabi ni Wu Xinghe, nangangailangan ito ng maraming enerhiya upang pinuhin ang mga artifact. Kapag sila ay naubos, kailangan nila ng ganoong lugar upang maibalik ang kanilang enerhiya ng may kapayapaan ng isip. Matapos gawin ni Yang Kai ang lahat ng iyon, naglakad-lakad siya sa paligid ng lambak ng bundok. Pagkatapos, natagpuan niya ang bulwagan kung saan siya makakakuha ng ilang mga mapagkukunan at pumasok. Ang Black Ink Clansman na responsable sa pamamahala ng mga mapagkukunan ay isang feudal lord. Sa harap ng kahilingan ni Yang Kai, hindi man lang niya ito tinanong. Direkta niyang kinuha ang isang set ng 7th grade materials at ipinasa sa kanya. Dahil dito, nalungkot si Yang Kai. Dapat pansinin na sa Great Passes, bihira para sa sinuman na pinuhin ang mga materyales ng 7th grade upang linangin, dahil mayroong matinding kakulangan ng mga mapagkukunan sa Black Ink battlefield. Kadalasan, kahit na ang 8th grade division commanders ay hindi makapagpino ng mga materyales ng 7th grade na linangin. Siyempre, ang kakulangan ay naiibsan mula nang ipakilala ang Void Yin-Yang Mirrors. Walang ideya si Yang Kai tungkol sa mga pangyayari sa iba pang Great Passes, ngunit sa Blue Sky Pass man lang, magagamit ng mga human cultivator ang pinakamahusay na posibleng mga mapagkukunan upang linangin ngayon, basta't mayroon silang sapat na military merit. Ang mga istruktura sa paligid ng lambak ng bundok ay napakasimple na ang lahat ay makikita ng malinaw sa isang sulyap. Bukod sa worship sa gitna ng Mountain Valley, walang nakita si Yang Kai na karapat-dapat sa kanyang atensyon. Matapos makuha ang kanyang hiniling, bumalik siya sa kanyang bahay at nilinang sa katahimikan. Siyempre, hindi niya nakalimutang subaybayan ang oras, at kinabukasan, tumungo siya sa worship kasunod ng utos ni Wu Xinghe. Mula sa malayo, nakikita niya ang maraming tao na nagtatrabaho sa worship. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay nakita na nagmumula sa bawat sulok. Hindi bababa sa 100 katao ang sumusubok na itayo ang worship na ito, lahat sila ay mga artifact refiner. Nakita ni Yang Kai ang mga artifact refiners na nag-aayos ng mga worship sa Blue Sky Pass, at ito ay parehong abala sa mga oras na iyon. Sa makatuwid, hindi siya nagulat kahit kaunti. Gayunpaman, iyon ay sa Inner Sanctum, pagkatapos ng lahat. Malamang na mahirap para sa Black Ink Clan na makahanap ng napakaraming artifact refiner. Higit pa rito, dapat mayroong higit pang mga artifact refiner na kasalukuyang hindi nagtatrabaho sa worship at nagpapahinga. Sa pagdating ni Yang Kai, sinuri siya ng ilang artifact refiner, ngunit hindi nagtagal ay tumigil sila sa pagpansin sa kanya. Hindi nagtagal ay natagpuan niya si Wu Xinghe, na abala sa pagtatrabaho sa worship sa isang lugar. Maliwanag na pinipino ni Wu Xinghe ang isang nakakasakit na artifact ng buong atensyon. Isang apoy ang nakita mula sa kanyang mga kamay. Napakainit ng apoy, at hindi agad matukoy ni Yang Kai kung ito nga ba. Ang lahat ng artifact sa worship ay kailangang custom-made at medyo naiiba sa mga artifact na ginagamit ng mga human cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang worship ay napakalaki, kaya ang mga artifact na kailangang i-install sa barko ay hindi magiging maliit. Sa ganoong paraan, kapag ang artifact, bilang isang array node ng isang nakakasakit na hanay, ay na-activate, ito ay magiging malakas at nakamamatay sa mga kaaway sa larangan ng digmaan. Si Yang Kai ay nagpakita sa tabi ni Wu Xinghe at binati siya. Si Wu Xinghe ay napuno ng trabaho habang ang kanyang noo ay puno ng pawis, kaya tumango lang siya at tumingin sa gilid. Dumating ka sa tamang oras. Tulungan akong pinuhin ang mga materyal na ito.
Kung mayroon kang hindi maintindihan, maaari mong tanungin si junior brother Sun Jiu doon. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang maraming materyales na nakatambak sa tabi ni Wu Xinghe. Lahat sila ay mahalaga dahil sila ang mga materyales na kailangan para sa pagpino ng artifact. Hindi naging mahirap para kay Yang Kai na pinuhin ang mga materyales na ito. Sa makatuwid, maaari siyang ituring na katulong ni Wu Xinghe ngayon. Alam niya na hindi pa rin siya sapat na sanay upang direktang makibahagi sa pagbuo ng worship sa kabila ng pagiging isang Great Master, kaya angkop na siya ay naging katulong ni Wu Xinghe. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi simple, ngunit hindi rin ito kritikal. Nababagay ito sa kanyang kasalukuyang ranggo sa Dao ng Artifact Refining. Sa katunayan, hindi lang siya ang katulong ni Wu Xinghe. Bago siya dumating, mayroon ng isang binata na gumagawa ng gawaing ito. Siya dapat ang taong nagngangalang Sun Jiu na binanggit ni Wu Xinghe. Tiyak, napansin na siya ni Yang Kai. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa Sun Jiu ay nagmungkahi na siya ay nasa 6th grade heaven opening realm. Hindi tiyak kung saang cave heaven o paradise siya galing. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao sa kanya. Junior brother Sun. Ngumiti si Sun Jiu sa kanya. Siguro ikaw ang senior brother Yang. Tila, narinig niya ang tungkol kay Yang Kai mula kay Wu Xinghe. Tumanggo si Yang Kai. Habang si Sun Jiu ay hindi tumigil sa pagtatrabaho, nagtanong siya. Nakabahagi ka na ba sa pagbuo ng isang worship? Umiling si Yang Kai. Hindi. Sa katunayan, libangan ko lang ang artifact refining at bihira akong gumawa ng anumang artifact noong nasa panig ako ng tao. Nang marinig iyon, tumanggo si Sun Jiu. Nakikita ko. Bakit hindi mo muna pinuhin itong 7th grade metal element material? Ang gawaing ito ay angkop para sa iyo dahil sa iyong paglilinang. Kakailanganin natin ito sa ibang pagkakataon. Tiyak, hindi sasang-ayon si Yang Kai. Umupo siya ng naka-cross legs at kinuha ang 7th grade metal element material. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang martilyo at inilipat ang kanyang kapangyarihan bago hinampas ang material gamit ang kanyang sariling teknik. Nagulat si Sun Jiu sa kanyang kilay. Thousand Tempering Art, taga Divine Cauldron Cave Heaven ka ba? Umiling si Yang Kai. Ako ay mula sa Yin Yang Cave Heaven. Natutunan ko itong artifact refining technique mula sa isang senior brother mula sa Divine Cauldron Cave Heaven. Nagkomento si Sun Jiu. Ganap mong nakabisado ang pamamaraang ito. Kaya naisip ko na galing ka sa Divine Cauldron Cave Heaven. Maraming salamat sa iyong papuri, ngunit kumpara sa iyo, hindi pa rin ako sapat na sanay. Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Nakangiting umiling si Sun Jiu. Matagal lang ako nag-ensayo. Nagsimula akong tumuon sa pagpino ng mga artifact mula noong dumating ako sa Black Ink Clan. Ilang daang taon na ang nakalipas mula noon. Nagulat si Yang Kai. Iminungkahi ng mga salita ni Sun Jiu na nagsimula siyang mag-focus sa pagpino ng mga artifact pagkatapos niyang maging Black Ink Disciple, malamang sa utos ng Black Ink Clan. Sa makatuwid, tila nagsimula na ang Black Ink Clan na maghanda na magtayo ng worship ilang daang taon na ang nakalipas, o marahil ay mas matagal pa. Kung hindi, ang mga Black Ink Disciples na ito ay hindi makakamit ng ganoon kalaki. Kahit na si Sun Jiu ay isang grade sa ibaba ni Yang Kai, isa rin siyang Great Master Artifact Refiner. Bukod pa rito, siya ay mas mahusay kaysa sa kanya pagdating sa kanyang mastery ng artifact refining. Ito ay napatunayan mula sa kanyang paraan ng pagpino sa mga materyales na ito. Ayon sa obserbasyon ni Yang Kai, si Wu Xinghe, na nakatutok sa pagpino ng nakakasakit na artifact ngayon, ay isang Grandmaster Artifact Refiner. Nagawa ng isang artifact refiner tulad ni Wu Xinghe na pinuhin ang mga high-grade artifact. Sa katunayan, ang ginagawa niya ay isang uri ng high-grade artifact, kahit na hindi tiyak kung matagumpay niyang makukumpleto ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahirap na pinuhin ang isang artifact na partikular para sa isang worship kaysa sa isang average na high-grade artifact. Kinailangan ito ng isang may talento at may karanasang artifact refiner para makamit ito. Sa makatuwid, kahit na ang isang Grandmaster Artifact Refiner ay maaaring mabaigo sa kanyang pagtatangka na gumawa ng ganoong artifact. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinulungan ni Yang Kai si Wu Xinghe, at walang nangyaring malaking bagay. Si Sun Jiu, na nakatrabaho niya, ay isang taong madaldal, kaya nakuha ni Yang Kai ang maraming kapaki-pakinabang na impormasyon sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya. Ayon kay Sun Jiu, may humigit kumulang 300 artifact refiner na nagtipon sa lambak ng bundok na ito, na silang tatlo ay mga Grandmaster. May dalawa pang Grandmaster bukod kina Wu Xinghe, Wang Zibo at Gun Ning.
Sa ibaba nila, mayroong 30 Great Master Artifact Refiner. Bagamat ang natitirang mga artifact refiner ay hindi galing sa artifact refining, sapat na silang mahusay na humawak ng ilang iba't ibang gawain. Ang malaking pangkat na ito ang gumagawa ng isang warship para sa Black Ink Clan. Tulad ni Wu Xinghe, Wang Zibo at Gan Ning ay nasa listahan na ibinigay kay Yang Kai ni Tang Qiu. Sila ang mga target na kailangan niyang imbestigahan. Sa panahong ito, mas nalaman ni Yang Kai ang mga kakayahan ng warship na ito. Kung ikukumpara sa nakita niya sa Blue Sky Pass, talagang mas magandang bersyon ang nasa harapan niya. Tila ang mga artifact refiner dito ay nagsusumikap na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Ito ay isang kakilakilabot na balita para sa mga tao. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga kakayahan ng warship na ito ay pinahusay, hindi pa rin ito matugunan ang mga pangangailangan ng Black Ink Clan sa larangan ng digmaan. Sa madaling salita, hindi sapat ang warship na ito, at tiyak na hindi maihahambing sa mga warship na ginamit ng mga tao. Kahit na ito ay na-deploy sa larangan ng digmaan, ang pagiging kapakipakinabang nito ay magiging limitado. Ang warship ay lubos na napabuti sa loob lamang ng 20 taon, kaya kung ang kanilang pag-unlad ay hindi napigilan, maraming mga warship na pag-aari ng Black Ink Clan ang lalabas sa larangan ng digmaan sa malapit na hinaharap. Sa panahong iyon, ang mga tao ay mapapahamak. Ngayon, matagumpay na nakapasok si Yang Kai sa lugar na ito, kaya kailangan niyang gumawa ng solusyon para ayusin ang isyu dito. Sa katunayan, hindi mahirap harapin ang isyong ito. Kaya lang niyang patayin ang lahat ng 3 Grandmaster Artifact Refiner tulad ni Wu Xinghe. Kung wala ang mga Grandmaster na ito, ang pag-unlad ng warship ay titigil. Bagamat ang iba pang mga Artifact Refiner ay mayroon pa ring puwang para sa paglaki, hindi sila posibleng maging Grandmaster. Sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay nag-filter ng maraming Black Ink Disciples at nakakita lamang ng 300 Artifact Refiner. Karamihan sa mga Artifact Refiner ay hindi gifted sa DAO na ito, kaya kahit na sila ay pinayagang lumaki, hindi sila magiging Grandmaster. Ang pagpatay kay Wu Xinghe at ang iba pa ay masasabing pinakasimpleng paraan para sirain ang kanilang plano minsan at para sa lahat. Sa panahong iyon, walang sino man ang maaaring mamahala sa pagbuo ng warship, at ang banta na kinakaharap ng mga tao ay malulutas. Gayunpaman, kung gagawin iyon ni Yang Kai, ang kanyang pagkakakilanlan ay agad na malalantad. Mayroon ding 2 territory lord na nagmomonitor sa lugar na ito, kaya kapag na-expose na siya, wala na siyang tiwala na makatakas. Higit pa rito, ang mga Grandmaster Artifact Refiner tulad ni Wu Xinghe ay napakahalagang mga ari-arian din sa mga tao. Nagtrabaho lang sila para sa Black Ink Clan dahil napinsala sila ng Black Ink Strength. Mas mainam na dalisayan sila at ibalik kaysa patayin. Sa ngayon, hindi makaisip si Yang Kai ng perpektong solusyon, ni wala siyang ideya kung paano siya makakatakas mula sa lugar na ito kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, siya ay maaari lamang maghintay ng matyaga at i-play ito sa pamamagitan ng tainga. Buti na lang at hindi pa rin nagagamit ang warship sa lugar na ito, kaya nagkaroon siya ng oras para gumawa ng plano. Marshall Peak, Kabanata 5070. Nililinas si Wu Xinghe. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang nakalipas mula noong dumating si Yang Kai sa Sealed World na ito. Sa panahong ito, ang warship ay patuloy na napabuti. Sa kabilang banda, ang mga kasanayan ni Yang Kai sa artifact refining ay lumago din araw-araw. Noong siya ay bagong dating, ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining ay mas mababa kaysa sa Sun Jiu. Gayunpaman, makalipas ang 3 taon, isa na siyang mas mahusay na artifact refiner kaysa sa huli. Bagamat hindi pa rin siya isang Grandmaster, siya ay lumaki upang maging isang mas mahusay na artifact refiner kaysa dati. Kahit na ito ay may kinalaman sa kanyang kakayahan at pagsusumikap, ang kanyang pakikipag-usap sa iba pang mga artifact refiner ay nakatulong din sa kanya na lumago ng mabilis. Ang matulungin na patnubay ni Wu Xinghe ay lalong mahalaga sa bagay na ito. Dapat tandaan na bago umalis si Yang Kai sa Blue Sky Pass, gumugol siya ng 10 taon sa pag-aaral ng artifact refining, at ang kanyang master ay isang artifact refining grandmaster tulad ni Chai Hao. Sa panahong iyon, walang pag-iimbot na itinuro ni Chai Hao kay Yang Kai ang lahat ng Divine Cauldron Cave Heaven secret techniques sa artifact refining. Ang kaalaman ni Yang Kai sa artifact refining ay kasing husay ng kaalaman ng sinumang grandmaster, ang kulang sa kanya ay pagsasanay at karanasan. Pagkarating niya sa domain ng Black Ink Clan, gumugol siya ng 8 taon sa pagpino ng mga artifact para sa mga feudal lords. Bilang resulta, ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining ay tumaas ng husto.
Ngayon, ipinadala siya sa sealed world na ito habang ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama ang isang Grandmaster tulad ni Wu Xinghe at isang Great Master tulad ni Sun Jiu. Inaasahan na aabot siya sa mas mataas na taas sa daw ng artifact refining. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ni Wu Xinghe ang talento ni Yang Kai sa artifact refining at nasaksihan ang kanyang paglaki, kaya gumugol siya ng mas maraming oras sa pagbibigay sa kanya ng patnubay. Maging sinawang si Bo at Gunning ay nakita na ngayon si Yang Kai sa ibang liwanag matapos pagmasdan ang kanyang pagganap. Sa tuwing may tanong si Yang Kai tungkol sa artifact refining, ang dalawang Grandmaster na ito ay magtuturo sa kanya ng lahat ng kanilang nalalaman. Habang sinasadya ni Yang Kai na lumapit sa kanila, nabuo niya ang isang malakas na ugnayan sa tatlong Grandmaster na ito sa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos ng 3 taong pagmamasid at pagpaplano, si Yang Kai ay mayroon ng malabong plano sa isip. Kung matagumpay na maisakatuparan ang planong ito, hindi lang niya madudurog ang pangarap ng Black Ink Clan na magtayo ng mga warship, makakatakas din siya ng hindi nasaktan. Gayunpaman, mahirap isakatuparan ang planong ito, dahil maraming salik ang hindi niya kontrolado. Ang isang bahagyang problema ay maaaring ganap na madiskerel ang kanyang plano. Sa makatuwid, kahit na mayroon na siyang plano, naghihintay pa rin siya ng angkop na pagkakataon. Isang araw, si Yang Kai, na napuno ng trabaho, ay biglang tumangala at nakakita ng isang figure na kumikislap sa kalangitan sa itaas ng lambak ng bundok. Ang figure ay patungo sa portal ng Sealed World. Ang figurang iyon ay walang iba kundi si Qinglei, na responsable sa pagbabantay sa lugar na ito. Mayroong kabuuang 2 territory lords at humigit kumulang 100 feudal lords dito, kasama ang malaking bilang ng high-grade Black Ink clansmen na kasama nila. Ang isa sa mga territory lords, si Mei Qiyong, ay may pananagutan sa pagbabantay sa portal habang si Qinglei ay inatas ang subaybayan ang mga artifact refiner na gumagawa ng warship sa lambak ng bundok. Talaga, hindi kailanman aalis si Mei Qiyong sa portal. Sa kabilang banda, kahit na si Qinglei ay nanatili sa palasyo sa itaas ng lambak ng bundok kadalasan, aalis siya sa sealed world na ito tuwing 6 na buwan. Tinanong niyang kay si Wu Xinghe tungkol dito, at ayon sa huli, napakataas ng tingin ni Mugwang sa pagunlad ng warship, kaya gusto ng Royal Lord na magtungo si Qinglei sa Royal City para gumawa ng progress report sa kanya tuwing 6 na buwan. Sa tuwing babalik si Qinglei mula sa Royal City, dadalhin niya si Wu Xinghe at ang iba pang mga Grandmaster upang mag-atas at hikayatin silang tapusin ang pagperpekto sa warship sa lalong madaling panahon. Siya ay malamang na pinagsabihan ng Royal Lord, na naging dahilan upang mailabas niya ang kanyang galit sa mga human artifact refiner na ito. Gayunpaman, ang pagiging perpekto ng isang warship ay lubos na nakadepende sa kanilang mga kasanayan sa artifact refining. Bagamat si Wu Xinghe at ang iba pa ay artifact refining Grandmasters, hindi nila nagawang lumikha ng isang bagay na kasing husay ng mga warship na pag-aari ng humans. Sa makatuwid, ang parehong eksena ay mauulit tuwing 6 na buwan. Ang dahilan kung bakit biglang umalis si Qinglei sa kanyang Grand Hall ay malamang na kailangan niyang magtungo sa Royal City upang iulat ang pag-unlad gaya ng dati. Gaya ng inaasahan, ilang sandali pa, naramdaman niyang kaya ang mahinang pagbabago-bago ng space principles na nagmumula sa portal na hindi nagtagal ay nawala. Ito ay dapat na ang paggalaw mula sa pagbubukas at pagsasara ng portal. Ang tagal ay maikli, kaya maaaring hindi ito ma-detect ng karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, sa isang master sa Dao of Space tulad ni Yang Kai, madali niyang maramdaman ang ganoong pagbabago. Naghintay si Yang Kai ng ilang sandali upang matiyak na wala na si Qinglei bago niya ibinaba ang nasa kanyang mga kamay at sinabi kay Sun Jiu. Junior brother Sun, pagod na ako. Magpapahinga lang ako saglit. Pagtingala, nakita ni Sun Jiu na mapatla ang mukha ni Yang Kai, at mahina ang kanyang aura. Sa makatuwid, tumanggaw siya at sumagot. Oo naman, senior brother Yang. Ipaubaya mo na lang sa akin. Ang mga artifact refiner ay tinatrato ng maayos sa lugar na ito gayunpaman, nangangailangan ito ng maraming enerhiya upang pinuhin ang mga artifact, kaya ang mga artifact refiner ay madalas na ubusin ang kanilang enerhiya at kailangan na magpahinga. Ang kahilingan ni Yang Kai ay hindi pangkaraniwan, kaya hindi nagulat si Sun Jiu. Maraming salamat, junior brother. Sabi ni Yang Kai, pagkatapos ay tumalon mula sa warship at lumipad patungo sa lugar kung saan naninirahan ang mga artifact refiner. Sa halip na bumalik sa kanyang lugar, dumiretso siya sa isang tiyak na 3 palapag na gusali. Dito naninirahan si Wu Xinghe. Bilang isa sa 3 artifact refining Grandmaster, natural na mas maganda ang treatment na natanggap niya kaysa sa iba pang artifact refiner.
Madalas bumisita si Yang Kai sa lugar na ito dahil pana-panahong tinatanong niya si Wu Xinghe tungkol sa artifact refining. Kalahating araw na ang nakalipas, si Wu Xinghe ay bumalik sa kanyang tahanan upang magpahinga dahil siya ay pagod. Ngayon, dapat nasa loob siya ng gusaling ito. Sa kabila ng nakikita ang lahat ng ito mula sa malayo, ang Black Ink Clansmen, na nagpapatrolya sa paligid, ay hindi lumapit at nagtanong kay Yang Kai. Sa halip, lumakad lang sila. Kumatok si Yang Kai sa restriction at tumawag. Senior Brother Wu. Ilang sandali pa, ang paghihigpit sa paligid ng gusali ay na-deactivate at itinulak ni Yang Kai ang pinto at pumasok. Pagdating niya sa ikalawang palapag, nakita niya na nakaupo si Wu Xinghe at nakakross ang mga paa sa kanyang kama. Mayroong isang hanay ng mga materyales ng 7th grade sa paligid niya at ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya ay nagmungkahi na pinipino niya ang mga mapagkukunang iyon. Senior Brother Wu, naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao sa kanya. Sa kabila ng pagkaabala habang nagpapahinga, si Wu Xinghe ay hindi naiinis. Sa halip, curious niyang tiningnan si Yang Kai at nagtanong. Ano ang problema, Junior Brother Yang? Sumagot si Yang Kai. Nakaharap ako ng problema noong pinipino ko ang isang partikular na material kanina. Gusto sana kitang tanungin tungkol dito. Nagtanong si Wu Xinghe. Anong klaseng problema ang kinaharap mo? Ang bagay ay, noong pinipino ko ang isang 8th grade Firestone, ginamit ko ang landslide technique na itinuro mo sa akin. Gayunpaman, napagtanto ko na bahagyang nasira nito ang integridad ng Firestone. Bakit ganun? Habang nagsasalita siya, lumingon siya kay Wu Xinghe. Nang makitang malalim ang iniisip ng nakatatandang lalaki, mabilis na minamanipula ni Yang Kai ang lokal na space principles. Sa isang iglap, ang espasyo ay nagyelo. Pinag-iisipan ni Wu Xinghe ang tanong ni Yang Kai nang mangyari ang mga pangyayari, kaya hindi siya nakapag-react. Nang tumangala siya, nakita niyang pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga kamay habang ang isang nakasisilaw na liwanag ay bumungad sa kanya. Napatulala si Wu Xinghe. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya at likas na gustong lumaban. Gayunpaman, nagpapahinga siya rito dahil pagod na siya sa pagpipino ng artifact, kaya wala na siyang lakas para magsimula. Higit pa rito, mula noong naging Black Ink Disciple siya, nakatuon siya sa pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan sa artifact refine ng kasunod ng mga utos ng Black Ink Clan at hindi nakipag-away sa sinuman sa nakalipas na 1,000 taon. Sa makatuwid, sa kabila ng pagiging 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi niya lubos na nagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay isang bihasang manlalaban na ang lakas ay higit na nalampasan ang iba pang mga cultivators sa parehong grado. Sa makatuwid, inaasahan na si Wu Xinghe ay hindi maka-counterattack o makalaban man lang. Bago pa niya makondense ni Wu Xinghe ang kanyang world force, ang kanyang noo ay sinampal ni Yang Kai. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang tumagos sa kanyang miniature universe at naging dahilan upang mahulog siya sa isang masilaw na estado. Kasunod noon ay tuluyan na siyang nilamon ng nakakasilaw at dalisay na liwanag. Isang kakaibang tunog ang narinig. Habang si Wu Xinghe ay nilalamon ng puting liwanag, isang bagay na parang madilim na fog ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang katawan at nadalisay sa kawalan. Tila nakaramdam siya ng sakit, ngunit hindi nagtagal ay naging tahimik ang kanyang ekspresyon. Ilang sandali pa, binawi ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at maingat na binigyang pansin ang paligid. Matapos pasukin si Yang Kai kanina, muling isinaaktibo ni Wu Xinghe ang paghihigpit upang maiwasan ang sinumang makaistorbo sa kanila. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Yang Kai na ang kanyang mga aksyon ay maakit ang atensyon ng Black Ink Clan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang hintayin si Qinglei na umalis bago kumilos. Si Qinglei ay isang territory lord kung tutusin, kaya kung napansin niya ang anomalya, hindi magiging katapat niya si Yang Kai. Sa kabutihang palad, mabilis at desididong kumilos si Yang Kai. Ilang hininga na lang ang lumipas mula nang i-activate niya ang Purifying Light. Bukod pa rito, sinadya niyang tinatakan ang nakapalibot na espasyo at siniguro na hindi kayang labanan ni Wu Xinghe. Sa makatuwid, ang paghihigpit sa paligid ng gusali ay hindi na-trigger. Lahat ay maayos. Nang matiyak na ang Black Ink Clan ay hindi na alerto, nagpakawala ng hininga si Yang Kai. Patawarin ang aking kawalang galang, Senior Brother Wu. Humingi ng paumanhin sa kanya si Yang Kai at umupo ng naka-cross-legged sa harap niya. Sa kasalukuyan, mapatla ang mukha ni Wu Xinghe. Pagkatapos ng lahat, ang mga palad ni Yang Kai ay hindi lamang naglalaman ng Purifying Light, kundi pati na rin ang kanyang sariling kapangyarihan, na tumagos sa miniature universe ni Wu Xinghe at naging sanhi ng pagyanig nito.
Iyon ay kung paano niya pinigilan si Wu Xinghe at tiniyak na ang huli ay hindi makakalaban. Nang marinig ni Wu Xinghe ang boses ng isa pang lalaki, muling nakatuon ang kanyang paningin. Habang nakatitig sa kanyang mukha, may pagdududa niyang sinabi. Ikaw. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Yang Kai. Senior Brother Wu, ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring mukhang hindi maisip, ngunit kailangan mong maniwala na ang aking sasabihin ay totoo. Wala na tayong masyadong oras, kaya ako ay mapurol. Una sa lahat, dapat mong malaman na hindi ako kailanman napinsala ng Black Ink Strength, at hindi rin ako Black Ink Disciple. Nagpapanggap lang ako. Sabi ko na nga ba, bagamat mukhang nabigla si Wu Xinghe, gumaan din ang loob niya. Ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe ay mabilis na nadalisay, kaya sa sandaling nanambalik ang kanyang katinoan bilang tao, naghinala siya na si Yang Kai ay hindi kailanman napinsala ng Black Ink Strength. Pagkatapos ng lahat, nagawang iwaksi ni Yang Kai ang Black Ink Strength sa kanyang katawan, kaya walang paraan na siya ay masira. Ngayon, tila ito nga ang nangyari. Si Yang Kai ay nagpapanggap bilang isang Black Ink Disciple, at nagawa niyang lokohin ang Black Ink Clan. Anong klaseng teknik iyon? Curious na tanong ni Wu Xinghe. Ito ay tinatawag na Purifying Light. Paliwanag ni Yang Kai. Ito ay maaaring sabihin na ang kaaway ng Black Ink Strength. Ito ay isang bagay na pinagkadalubhasaan ng mga tao ilang dosenang taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang kanyang paliwanag, bumulong si Wu Xinghe. Hindi nakakagulat na pinag-uusapan ng Black Ink Clan na walang bagong Black Ink Disciples kamakailan. Kaya iyon ang dahilan. Huminto siya saglit at nagtanong. Maaari bang pigilan ako ng Purifying Light na muling masira? Umiling si Yang Kai. Hindi. Kung nakipag-ugnayan ka muli sa Black Ink Strength, masisira ka pa rin. Sa kabutihang palad, walang Black Ink Nest sa Sealed World na ito, at hindi rin ito napuno ng Black Ink Strength, kaya hanggat sapat kang maingat, hindi ka may mansala ng Black Ink Strength. Martial Peak, Kabanata 5991. May malaking problema. Si Yang Kai ay naaliw sa katotohanan na ang Black Ink Clan ay nag-set up ng kanilang warship development site sa Sealed World na ito. Binigyan siya nito ng puwang para maisakatuparan ang kanyang plano. Katulad ng sinabi niya, walang Black Ink Nest sa Sealed World na ito, at hindi rin ito binahan ng Black Ink Strength. Sa makatuwid, hanggat sapat ang pag-iingat ni Wu Xinghe, hindi na siya mangangarap na muling masira. Hindi ito magiging posible sa anumang iba pang teritoryo ng Black Ink Clan dahil halos lahat sila ay puno ng Black Ink Strength. Kahit na tumulong si Yang Kai na alisin ang Black Ink Strength sa katawan ni Wu Xinghe gamit ang Purifying Light, ang huli ay malapit ng masira muli. Kapag nangyari iyon, malalantad ang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Paano niya maisasakatuparan ang kanyang mga plano sa ganoong kapaligiran? Senior Brother Wu, tagayin niyang pas ako. Sa utos ng Army Commanders, pumunta ako rito para hanapin ang mga artifact refiner tulad ninyong lahat na nagde-develop ng warship para sa Black Ink Clan at tiyaking mabibigo ang proyektong ito. Sa kabilang banda, ikaw ang unang breakthrough point na napili ko. Kakailanganin kong makipagtulungan ka sa akin para sa sumusunod na plano. Kakaalis lang ni Qinglei sa Sealed World. Batay sa mga nakaraang karanasan, naniniwala akong babalik siya sa kalahating araw. Ang tagal na natin. May tame-time na ekspresyon sa mukha ni Wu Xinghe habang nagtanong. Ano ang plano mo? Anong gusto mong gawin ko? Sumagot si Yang Kai. Una sa lahat, kailangan kong akitin mo si Senior Brother Wang at Senior Brother Gun sa lugar na ito. Gagawa ako ng isang hakbang at lilinisin ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan para maibalik nila ang kanilang pakiramdam bilang tao. Bagamat sila ay 7th grade Heaven Opening Realm Masters, sila ay ganap na nakatutok sa artifact refining sa loob ng maraming siglo kaya't ang kanilang fighting instincts ay naging mapurol. Kung magtutulungan tayo at maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanila, hindi dapat magkaroon ng problema. Pagkatapos, gusto kong tipunin ninyong tatlo ang lahat ng artifact refiner. Aalisin ko kaagad ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan para mabawi nila ang kanilang tunay na pagkatao. Sa lahat ng artifact refiner, si Wu Xinghe at ang dalawa pa ay hindi lang artifact refining grandmasters kundi pati na rin ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang iba pang mga artifact refiner ay mas mahina. Maliban sa katotohanan na sila ay hindi gaanong kakayahan kaysa sa kanilang tatlo pagdating sa artifact refining, sila ay halos nasa 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, hanggat maaayos ni Yang Kai si Wu Xinghe at ang dalawa pa, hindi magiging isyo ang iba pang mga artifact refiner. Malumanay na tumanggo si Wu Xinghe. At pagkatapos, ipagpalagay na ang lahat ay napupunta sa plano at ang Black Ink Clan ay hindi na alerto,
Paano ka aalis sa sealed world na ito? Bagamat wala si Qinglei, hindi kailanman aalis si Mei Qiyong sa portal. Kung hindi mo siya matatalo, hindi ka na makakaalis sa sealed world na ito. At saka, kailangan mong dalhin ang napakarami sa amin. Sumagot si Yang Kai. Bukod sa inyong tatlo, maaari kong panatilihin ang natitirang mga artifact refiner sa loob ng aking miniature universe. Hindi naman problema na isama ko sila. Gayunpaman, kayong tatlo ay nasa parehong grado sa akin, kaya hindi ko kayo maitatago sa loob ng aking miniature universe. Sa makatuwid, kailangan ko kayong tatlo na isakripisyo ang isang bahagi ng inyong miniature universe upang kayo ay bumalik sa 6th grade. Nang marinig iyon, nagulat si Wu Xinghe. Gusto mong tumakas ng mag-isa sa lugar na ito. Na may seryosong ekspresyon, sumagot si Yang Kai. Bukod sa akin, lahat kayo ay hindi kayang labanan ang Black Ink Strength. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa loob ng aking miniature universe magiging ligtas ka. Sumimangot si Wu Xinghe. Ngunit magiging malaking pasanin iyon sa iyo. Ang 300 artifact refiner na ito ay pawang Heaven Grade Realm Masters. Kung papasok silang lahat sa kanyang miniature universe, ito ay magiging isang napakalaking pasanin kay Yang Kai. Bilang resulta, ang kanyang lakas ay walang alinlangan na maaapektuhan. Sa simula pa lang, si Yang Kai ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Mei Qiyong, kaya kung hihinain pa ang kanyang mga kakayahan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas mula kay Mei Qiyong. Sinabi ni Yang Kai. Kaya kung makitungo sa 300 tao na nananatili sa loob ng aking miniature universe, magkakaroon ng ilang negatibong epekto, ngunit hindi ito magiging isyo. Sa kabilang banda, mahirap talagang harapin si Mei Qiyong dahil hindi siya aalis sa portal. Walang ibang paraan maliban sa pagsisikap na pilitin akong makaalis sa selyadong mundo na ito. Tiyak, ito ay magiging kahanga-hanga kung maaari ko siyang lokohin upang buksan ang portal para sa akin. Gayunpaman, sa sandaling lumipat ako dito, mapapansin ng mga Black Ink clansmen sa paligid namin. Walang paraan na magagawa natin ito ng palihim. Tumanggo si Wu Xinghe. Kaya, ang plano mo ay paalisin kaming lahat para hindi na matapos ng Black Ink clan ang warship na ito. Ito ay talagang isang simpleng plano, ngunit ito rin ang pinakamahusay na paraan upang durugan ang kanilang mga ambisyon minsan at para sa lahat. Napabuntong hininga si Yang Kai. May problema ba sa planong ito? Tinitigan siya ni Wu Xinghe ng masama at sumagot. May malaking problema sa planong ito. Tiyak, alam ni Yang Kai na mayroong lahat ng uri ng problema sa kanyang plano. Gayunpaman, nag-iisa siya sa sealed world na ito kung saan napapalibutan siya ng mga kaaway. Maging ang mga artifact refiner ay maaaring ituring na mga kaalyado ng Black Ink clan, kaya ang anumang kapabayaan ay magiging dahilan upang malantad ang kanyang plano ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Sa kasamaang palad, wala siyang mas mahusay na solusyon. Kaya naman, hindi na siya nagulat nang sabihin ni Wu Xinghe na may problema sa kanyang plano at nagpakumbaba lang siyang nagtanong. Ano iyon? Sumagot si Wu Xinghe. Kahit na matagumpay mong maalis ang lahat sa amin, hindi mo pa rin mapipigilan ang Black Ink clan na bumuo ng isang warship. Kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Bakit? Ipinaliwanag ni Wu Xinghe. Iyon ay dahil hindi kami ang nangunguna sa pagbuo ng warship. Bagamat kami ni Wang Zibo, Gunning, at ako ay nag-aambag sa proyektong ito, katulong lang kami. May ibang namamahala sa proyektong ito. Nagulat si Yang Kai. Talaga? Sino ito? Akala ko kayong tatlo lang ang artifact refining grandmasters dito. Napabuntong hininga si Wu Xinghe. Isang taong nagngangalang ni Yean. Mas talented siya kaysa kay Wang Zibo, Gunning, at sa akin pagdating sa artifact refining, at isang hakbang na lang siya para maging isang great grandmaster. Napatulala si Yang Kai. Ni Yean. Bakit hindi mo pa siya nabanggit dati? 3 taon na ang nakalipas mula nang dumating siya sa sealed world na ito. Bagamat sinubukan ni Yang Kai na mangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa iba pang Black Ink disciples, hindi pa niya narinig ang ni Yean na ito. Iyon ang naging dahilan upang maniwala siya na si Wu Xinghe at ang iba pang 2 grandmaster ay ang mga namamahala sa proyektong ito. Kung ang taong namamahala sa pagbuo ng warship ay ibang tao, natural na hindi gagana ang plano ni Yang Kai. Katulad ng sinabi ni Wu Xinghe, kahit na nagawa niyang dalhin dito ang lahat ng artifact refiner, hindi pa rin niya mapigilan ang Black Ink clan na bumuo ng warship. Iyon ay dahil ang pangunahing tao sa likod ng proyektong ito ay isang taong hindi pa niya nakilala. Sa katunayan, kung hindi naghanda si Yang Kai na isagawa ang kanyang plano sa araw na ito, hinding-hindi niya malalaman ang tungkol dito.
Wala siya sa sealed world na ito, kaya walang magsasalita tungkol sa kanya sa harap mo. Ang plano ni Yang Kai ay lubusang na-discarrel ngayon, ngunit hindi nagtagal ay naayos niya ang sarili. Iyon ay dahil alam niya na palaging may mga kadahilanan na hindi niya kontrolado, kaya kailangan niyang tugtugin ito sa pamamagitan ng tainga. Ngayon lang lumitaw ang isang variable na tulad ni Niean. Ano ang background niya? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Sina Wu Xinghe, Wang Zibo, at Gan Ning ay nasa listahan na ibinigay sa kanya ni Tang Qiu, ngunit wala si Niean. Saan siya nanggaling? Kaunti lang ang alam ko tungkol sa background niya. Umiling si Wu Xinghe. Bagamat maraming taon kaming magkasama, hindi talaga kami nag-uusap sa isa't isa. Maliban sa mga talakayan sa artifact refining, bihira kaming makipag-ugnayan sa isa't isa. At saka, mayabang siyang tao dahil sa talento niya sa artifact refining. Wala man lang siyang respeto sa akin. Higit sa lahat, sinasabing siya ang nagpasimuno ng planong magtayo ng warship para sa Black Ink Clan. Siya ay, sinabi ni Yang Kai sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Gayunpaman, bilang isang Black Ink disciple, si Niean ay tapat sa Black Ink Clan. Dahil magkaiba sila ng panig, hindi masasabing si Niean ang nagtaksil sa mga tao. May sabi-sabi na wala siyang outstanding aptitude. Noong napinsala siya ng Black Ink Strength at naging Black Ink disciple, hindi siya pinahahalagahan ng Black Ink Clan. Muntik siyang mawalan ng buhay sa ilang pagkakataon nang siya ay dinala sa larangan ng digmaan. Bago siya naging Black Ink disciple, hindi pa siya nakipag-ugnayan sa DAO ng artifact refining. Nang makita niya na ang mga artifact refiner ay pinahahalagahan ng Black Ink Clan, nagpa siya siyang pag-aralan ang DAO ng artifact refining. Noon nagbago ang buhay niya. Bagamat karaniwan ang kanyang kakayahan sa cultivation, napakagaling niya sa DAO ng artifact refining. Sa maikling panahon, makabuluhang napabuti niya ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining at naging Grandmaster. Pagkatapos, inilunsad niya ang proyekto ng pagbuo ng isang warship na nakakuha ng suporta ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang Grandmaster, nahihirapan pa rin siyang bumuo ng isang warship. Gaya ng nakikita mo, ang warship sa lambak ng bundok ay hindi maihahambing sa mga tunay na warship. Tumanggo si Yang Kai. Dahil siya ang nagmungkahi na magtayo ng warship, nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakita sa nakalipas na 3 taon? Sumagot si Wu Xinghe. Sinisikap niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay ngayon. Dahil sa kanyang kakayahan sa artifact refining, maaari siyang maging isang Great Grandmaster. Gayunpaman, alam mo rin na nangangailangan ito ng parehong kasanayan sa artifact refining at malakas na paglilinang upang maging isang Great Grandmaster. Ang isang tao ay kailangang nasa 8th grade Heaven Opening Realm para maging isang Great Grandmaster. Sinusubukan niyang makapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm. Si Yang Kai ay namangha. Mataimtim na tumanggo si Wu Xinghe. Talaga. Hindi ko alam kung magtatagumpay siya. Sa katunayan, 1 taon bago ang iyong pagdating, kinuha na siya ng Black Ink Clan para maghanda na makapasok sa 8th grade. Kahit na ang kapaligiran sa sealed world na ito ay napakahusay, ito ay isang sealed world pa rin pagkatapos ng lahat. Dahil gusto ni Niean na umakyat sa 8th grade, natural na hindi angkop ang lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa lugar na ito maraming taon na ang nakalilipas. Dahil dito, pinaniwalaan ni Yang Kai na si Wu Xinghe at ang 2 pang Grandmaster ang namamahala sa proyektong ito. Ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan kung siya ay kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong, dahil walang nagbanggit ni Niean kay Yang Kai dati, kaya paano niya malalaman na ang taong ito ang pangunahing tao sa likod ng proyektong ito? Senior Brother Wu, sinabi mo na ang kakayahan ni Niean sa cultivation ay hindi mataas. Biglang may naisip si Yang Kai. Oo, isa na siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master nang umalis siya. Gayunpaman, kahit na iyon ay dahil siya ay nagkaroon ng tulong ng Black Ink Strength. Ang kanyang orihinal na limitasyon ay ang 6th grade. Sagot ni Wu Xinghe. Napatulala si Yang Kai. Ang orihinal na limitasyon ni Niean ay ang 6th grade. Sa madaling salita, siya ay orihinal na nakapasok sa 4th grade Heaven Opening Realm. Ang ganitong uri ng kakayahan ay talagang karaniwan sa mga cave heavens at paradises. Gayunpaman, ang Black Ink Strength ay maaaring makatulong sa isang Heaven Opening Realm Master na malagpasan ang kanilang mga limitasyon. Si Niean, na ang limitasyon ay ang 6th grade, ay isa ng 7th grade Heaven Opening Realm Master noong umalis siya sa sealed world na ito at ngayon ay susubukan niyang makapasok sa 8th grade. Hindi nakakagulat na sinabi ni Wu Xinghe na ang taong ito ay isang mapagmataas na tao.
Sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang mga Heaven Opening Realm Masters na nagawang lumampas sa kanilang natural na mga limitasyon sa tulong ng Black Ink Strength ay magbabago ng husto ang kanilang mga ugali, tulad ni Liu Zian, na Black Ink disciple ni Gui Liao. Bukod dito, kapag sinubukan ng mga Black Ink disciples na lumampas sa kanilang mga limitasyon, kinailangan nilang harapin ang isang malaking panganib at anumang kapabayaan ay magiging sanhi ng kanilang pagsira sa sarili. Nasaksihan ni Yang Kai ang ganitong pangyayari sa Black Prison maraming taon na ang nakararaan. Mapalad na si Niean na umakyat sa 7th grade, at ngayon ay sinusubukan niyang makapasok sa 8th grade. Ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Martial Peak, Kabanata 5072. Kikilos ba o hindi? Lubos na sineseryoso ng Royal Lord ang bagay na ito. Dahil sinusubukan ni Niean na makamit ang isang tagumpay, naniniwala ako na ibibigay sa kanya ng Royal Lord ang lahat ng suportang kailangan niya. Maaaring personal na tulungan siya ng Royal Lord. Kung kumilos ang Royal Lord, maaaring magtagumpay si Niean. Ang tagumpay ni Niean ay nauugnay sa kinabukasan ng Black Ink Clan, kaya inaasahan na hindi uupo si Mogwang sa gilid. Noong una ay hinakala ni Yang Kai na si Niean ay hindi magtatagumpay sa pag-akyat sa 8th grade. Gayunpaman, hindi siya sigurado ngayon kung nagpa siya si Mogwang na tumulong. Walang nakakaalam kung anong mga pamamaraan ang mayroon ang Royal Lord. Anuman, ang bagay na ito ay kailangang harapin ng naaayon. Kung hindi, kahit na nagawang alisin ni Yang Kai ang lahat ng artifact refiner mula sa sealed world na ito, hindi pa rin niya mapigilan ang Black Ink Clan na isagawa ang kanilang plano. Dahil dito, nahulog siya sa isang dilema. Sa una ay sinadya niyang isakatuparan ang kanyang plano ngayon, ngunit ang isang variable na tulad ni Niean ay biglang lumabas. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring puwang para sa pagmamaniobra. Sa sandaling ito, nabuhayan ng loob si Yang Kai na ang Celiad world na ito ay hindi na puno ng Black Ink Strength. Kung hindi, ang kanyang plano ay mainto sa puntong ito. Sa kasalukuyan, kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagbabago. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, "Senior Brother Wu, kailangan nating kumpirmahin kung patay na o buhay si Niean. Ito ay magiging mahusay kung siya ay mawalan ng kanyang buhay sa panahon ng kanyang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, kung babalik siya ng ligtas, nangangahulugan iyon na matagumpay siyang naging isang Great Grandmaster. Sa panahong iyon, magiging perpekto na ang worship. Ano ang gusto mong gawin?" Tanong ni Wu Xinghe. Umiling si Yang Kai. "Wala akong solusyon sa ngayon, maghintay lang tayo. Kung tutusin, hindi naman natin ito maitatanong sa Black Ink Clan. Sa panahong ito, kailangan mong maging maingat upang maiwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa Black Ink Clan. Walang ambient Black Ink Strength sa sealed world na ito, kaya hanggat hindi ka masyadong nakakalapit sa Black Ink Clansmen, hindi ka mapipinsala. Kung sakaling ma-invade ka ng Black Ink Strength, kailangan mong ipaalam agad sa akin at lilinisin ko ito para sa iyo." "Nakuha ko." Tumanggaw si Wu Xinghe, pagkatapos ay sinabi, "Tungkol kay Wang Zibo at Gan Ning, gusto mo bang alisin ang kanilang Black Ink Strength kapag nasa huling yugto ka na ng plano, o gusto mo bang kumilos ng maaga?" Nagtanong si Yang Kai. "Ano sa palagay mo?" Pagkatapos pag-isipan ito saglit, sumagot si Wu Xinghe, "Matataas ang panganib kung kikilos tayo ngayon. Pagkatapos ng lahat, kahit na mabawi nila ang kanilang pagiging tao, malalagay pa rin sila sa panganib na muling mabulok. Gayunpaman, sila ay 7th grade Heaven Opening Realm Masters at Artifact Refining Grandmasters. Tsaka, madalas silang nakikipag-ugnayan sa akin. Mas sensitibo si Gan Ning, kaya nag-aalala ako na hindi ko sinasadyang malantad ang aking sarili. Kumuha tayo ng maaga, kung gayon." Direktang gumawa ng desisyon si Yang Kai. "Kailangan kong makipagtulungan ka sa akin." "Nakuha ko. Ipapaalam ko sa iyo kapag handa na ang lahat." Tumanggaw si Wu Xinghe. "Gayon din, gusto kong kontrolin ang portal ng sealed world na ito. Sa ganoong paraan, mas madali para sa amin na tumakas kapag isinasagawa ang plano." Nang marinig iyon, umiling si Wu Xinghe. Hindi iyon magiging madali. Si Mei Qiong ay hindi kailanman umalis sa portal sa paglipas ng mga taon. "Paano mo ito makokontrol?" Nakangiting sumagot si Yang Kai. "May sarili akong pamamaraan. Gayunpaman, kailangan kong dumaan sa portal." "Ibig sabihin ba nito kailangan mong umalis sa sealed world na ito minsan?" Tanong ni Wu Xinghe. Tumanggaw si Yang Kai. May ideya ka ba kung paano namin ito magagawa?" Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sumagot si Wu Xinghe. "Maaari kitang utusan sa Royal City upang bumili ng ilang materyales para sa akin. Naniniwala akong hindi ako tatanggihan ng Black Ink Clan.
Mukhang maganda. Gayunpaman, may isang Black Ink Clansman na susunod sa iyo. Ang dalawang Territory Lords ay hindi kailanman aalis sa Sealed World na ito, kaya ang taong sasama sa iyo ay malamang na isang Feudal Lord. Ayos lang. Sisiguraduhin kong hindi mapapansin ng Feudal Lord ang anumang gagawin ko. Dahil ang isa pang lalaki ay sobrang kumpiyansa, si Wu Xinghe ay tumigil sa pagsisikap na pigilan siya. Pagkatapos nilang pag-usapan ang bagay ng ilang sandali, umalis si Yang Kai at bumalik sa kanyang sariling bahay upang magpahinga. Pagkalipas ng ilang araw, si Qing Lei ay nakaupo sa entablado na nasa itaas ng lambak ng bundok. Habang nakatingin siya sa ibaba, nagawa niyang subaybayan ang lahat ng nangyayari sa lambak ng bundok mula sa kanyang posisyon. Walang anomalya ang naitatago sa kanya. Sa sinabi nito, walang major na nangyari mula noong araw na sinimulan niyang bantayan ang lugar na ito at ang Human Artifact Refiner ay palaging nagsusumikap para maperpekto ang worship. Sa kasamaang palad, maraming taon na ang lumipas, ngunit ang bagay na kanilang nilikha ay hindi pa rin magagamit. Sa sandaling iyon, isang figure ang bumangon mula sa lambak at dumapo sa kanyang harapan. Inangat ni Qing Lei ang kanyang tingin at napagtanto na ang taong ito ay isa sa Artifact Refining Grandmasters, si Wu Xinghe. Magalang siyang binati ni Wu Xinghe. Master Qing Lei. Anong mali? Walang imot na tanong ni Qing Lei. Sumagot si Wu Xinghe. Kailangan ko ng ilang materyales na nauubusan na tayo sa Sealed World na ito. Payagan mo ba akong pumunta sa Royal City para bilhin ang mga ito? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Qing Lei. Anong mga materyales ang kailangan mo na kailangang bilhin sa Royal City? Si Wu Xinghe ay random na binanggit ang ilang mga materyales, na lahat ay lubos na mahalaga. Sumagot si Qing Lei. Naiintindihan ko, sasabihin ko sa isang tao na ipadala sila sa iyo. Bagamat mahalaga ang mga materyales na iyon, hindi kailanman nagkukulang ng mga mapagkukunan sa Black Ink Clan. Bukod dito, ang proyektong ito ay nauugnay sa hinaharap ng Black Ink Clan, kaya ang Royal Lord ay lubos na sumusuporta dito. Anuman ang mga materyales na kailangan nila, kailangan lang nilang humiling, at isang tao mula sa Royal City ang magpapadala sa kanila. Tila inaasahan ni Wu Xinghe ang ganitong uri ng tugon, kaya sinabi niya. Master, ang kalidad ng mga materyales na ito ay kritikal. Ang isang taong hindi bihasa sa artifact refining ay maaaring hindi makalaban sa mga naaangkop. Dahil dito, kailangan kong personal na magtungo sa Royal City. Gusto mong personal na pumunta doon? Nagulat si Qing Lei. Noong nakaraan, si Wu Xinghe ay humingi ng higit pang mga materyales sa ilang mga pagkakataon, ngunit lumapit lamang siya at sinabi sa kanya kung ano ang kailangan niya, at ang mga materyales ay ipapadala sa kanya. Hindi niya kailanman hiniling na personal na magtungo sa Royal City. Tumango si Wu Xinghe. Kailangan kong pumunta doon para masigurado na lahat ng materyales ay nasa pamantayan para hindi mapigil ang pagunlad. Ang ilan sa mga materyales na ipinadala nila sa amin dati ay substandard at hindi magagamit. Naging malikot si Qing Lei. Ikaw at ang dalawa pang Grandmaster ang namamahala sa proyektong ito ngayon. Kung wala ka na, sino ang magpapatuloy sa pagbuo ng worship? Matapos itong pag-isipan, iminungkahi ni Wu Xinghe sa pagsasabing. Bakit hindi ko sabihin sa isang tao na pumunta doon sa ngalan ko? Tanong ni Qing Lei. Sino ito? Sumagot si Wu Xinghe. Ang bagong dating, Yang Kai. Ang kanyang kakayahan sa artifact refining ay kasing husay ng sa akin, kaya tiyak na siya ay magiging isang Grandmaster balang araw. Hindi naintindihan ni Qing Lei kung ano ang kinalaman ng artifact refining sa pagbili ng mga materyales. Gayunpaman, dahil inirekomenda ni Wu Xinghe ang taong ito, nagpasya siyang ihinto ang pagtatanong sa kanya. Kaya't tumango siya. Siya na lang, kung ganoon. May sasabihin ako na samahan siya. Pagkasabi niya noon ay winigiwi niya ang kamay niya. Sa sumunod na sandali, isang feudal lord nasa likuran niya ang humakbang pasulong. Utos ni Qing Lei. Dalhin ang tao sa Royal City at bumalik kaagad. Pagkatapos, ipinasa niya ang isang token sa feudal lord. Pagkatapos kunin ang token, lumipad ang feudal lord patungo sa lambak ng bundok kasama si Wu Xinghe. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Wu Xinghe si Yang Kai, na nagpapahinga sa kanyang lugar. Habang sinabihan si Yang Kai kung ano ang gagawin, tumango siya. Kailangan mong bumalik kaagad. Utos ni Wu Xinghe na may tame time na ekspresyon. Tinitigan siya ni Yang Kai at tumango. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Wu. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa feudal lord sa gilid. Pakiusap. Nang walang sinasabi, pinangunahan ng feudal lord si Yang Kai na lumipad patungo sa portal.
Pagdating nila sa portal, ipinasa ng feudal lord ang token kay Mei Qiyong, na nagbabantay sa lugar na ito. Dahil authentic ang token, pinayagan silang umalis. Sa sandaling mabuksan ang portal, si Yang Kai at ang feudal lord ay sumunod na lumabas dito. Sa isang kisap mata, ang feudal lord ay dumaan sa portal at dumating sa labas na walang laman. Nang lumingon siya, napagtanto niyang wala na si Yang Kai. Ito ay nagulat sa kanya ng ilang sandali, dahil hindi pa ito nangyari noon. Kumbaga, dahil sabay silang pumasok sa portal, dapat silang magkasama ulit. Gayunpaman, siya lang ang naroon sa sandaling ito habang nawawala si Yang Kai. Habang siya ay naguguluhan, ang portal sa harap ng kanyang mga mata ay bahagyang lumibot. Kasunod nito, nakita niya ang figure ni Yang Kai. Bagamat nakita niyang kakaiba ang pangyayari, hindi niya ito masyadong binasa at sumenyas lang kay Yang Kai. Tara na, pagkatapos ay lumipad siya patungo sa Royal City. Ang Sealed World ay hindi malayo sa Royal City. Nang si Yang Kai ay dinala sa Sealed World mula sa Royal City noon, 1 oras lang sila bago makarating. Sa makatuwid, makalipas ang 1 oras, dumating si Yang Kai at ang feudal lord sa Royal City. Sa pangunguna ng feudal lord, hindi nagtagal ay narating nila ang isang kalye kung saan ibinebenta ang lahat ng uri ng mapagkukunan. Inabot ng 1 oras si Yang Kai para mabili ang lahat ng materyales na gusto ni Wu Xinghe. Hindi nilayo ni Yang Kai na manatili ng matagal sa Royal City, at tila gustong bumalik ng feudal lord sa lalong madaling panahon. Kaya naman, hindi nagtagal ay umalis sila sa Royal City. Makalipas ang 1 oras, bago sila makarating sa portal ng Sealed World, naramdaman ni Yang Kai na may nanggagaling sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang malaking barko na umaarangkada sa direksyon nila. Sa isang kisap mata, napakalapit sa kanila ng malaking barko. Tiyak na napansin ito ni Yang Kai at ng feudal lord. Nang makitang hindi titigil ang malaking barko, mabilis silang lumipat sa gilid. Ganun pa man, muntik nang matamaan ng malaking barko si Yang Kai. Nang mapatatag ang sarili, itinaas niya ang kanyang tingin at nakita na ang malaking barko ay tumawid ng ilang daang kilometro sa unahan. Kumunat ang noo niya sa nakita. Bagamat mabilis siyang nilampasan ng malaking barko, malinaw niyang nakita ang 2 makapangyarihang aura mula sa barko. Ang isa sa kanila ay isang territory lord habang ang isa ay isang 8th grade heaven opening realm master. Isinasantabi ang territory lord, ang 8th grade heaven opening realm master ay nagbigay ng marahas at mapanganib na aura, na parang sisabog siya anumang oras. Si Yang Kai ay namangha. Siya ay nagpanggap na isang Black Ink disciple at 2 beses na sumilip sa teritoryo ng Black Ink clan, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng 8th grade Black Ink disciple noon. Kadalasan, ang isang 8th grade heaven opening realm master ay hindi masisira ng Black Ink strength maliban kung ang isang royal lord ay personal na gumawa ng hakbang. Gayunpaman, sa bawat malaking labanan, ang royal lord ay kailangang harapin ang isang old ancestor mula sa panig ng mga tao, para wala silang anumang ekstrang lakas upang gamitin ang kanilang secret technique upang sirain ang 8th grade heaven opening realm masters. Kung gagawin nila iyon, bibigyan nila ng pagkakataon ang old ancestor na saktan sila. Kaya naman, mayroong ilang mga 7th grade Black Ink disciples, ngunit ang 8th grade Black Ink disciples ay napakabihirang. Ang direksyon na tinatahak ng malaking barko ay nagmungkahi na ito ay patungo sa Sealed World. Isang kakaibang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yang Kai. Magkataon lang ba, lumingon ang feudal lord upang tingnan si Yang Kai, at nang matiyak na maayos ang huli, nagpatuloy siya sa pagsulong ng walang sinasabi. Mabilis na sinundan siya ni Yang Kai. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa portal ng Sealed World. Sa sandaling ito, isang malaking barko ang nakaparada sa kawalan habang naghihintay na magbukas ang portal. Ang malaking barko ay ang nakita ni Yang Kai kanina.